Alright, mega love shout out mga absat. Nandito na naman tayo kay Attorney Enzo Recto. Check na natin yung mga maiksi lang niya na kon para matapos ka agad. Alright. Ako, dami nakaabang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 premieres. Putragis, grabe talaga si Attorney. Hindi nawawala ng no? Ibalik daw ang tapang at malasakit, sabi ni Sara Duterte. Really? Anong ibabalik niya na? Tingnan natin to. O sige, ito yung pinaka-latest ni Attorney. There we go. Ibalik daw ang tapang. Tapang, takot nga sa China malasakit. Hirap nga pinatay, hirap na nga pinatay pa ang masa. Agoy! Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Shout out Deo Marte, Allen Valencia. O ito, out. Ang sabi ni Sara Duterte, ibalik ang tapang at malasakit para sa bayan. Wow! Ibalik daw ang tapang at malasakit. So ang sinasabi nila, di ba yan kasi yung panawagan ni Duterte noon? Ibalik ang, di ba nung panahon ni Duterte, si Digong, tapang at malasakit. Tapang at malasakit. Ngayon, ibalik daw ang tapang at malasakit. Ibabalik nyo ang tapang at malasakit? Ano ang nangyari sa Pilipinas sa ilalim ng ama mo? Sa ilalim ni Digong? Yung sinasabi ninyong tapang at malasakit, anong nangyari sa bansa natin? Malasakit? Mahihirap? Minasakitan nyo? Ang ginawa ninyo sa mahihirap nating kababayan, hindi naman sila naalis sa kahirapan. Naalis ba sa kahirapan ang mga mahihirap nating kababayan? Sige nga, sa ilalim ba ni Duterte, naalis sa kahirapan ang ating mga kababayan? Ang ginawa ninyo sa mga mahihirap nating kababayan, sa mga squatter, sa mga maralita sa kanayunan, anong ginawa ng administrasyon ni Digong? Lugmok na sa kahirapan, pinapatay pa. May panahon noon na pumunta ako ng Manila, nag-usap kami ni Father Robert Reyes. Sinama ako ni Father Robert Reyes doon sa Maynila. Alam niyo yung sa Maynila? Yung diyan sa may sa may, hindi ko alam kung anong barangay na yan ng Quezon City. Doon sa may sa may BIR, sa Maynila. Diyan sa may Padilla. Alam niyo yung squatter doon? Pumunta kami doon, nagmisa si Father Robert Reyes. Sumama kami, mga bunyog. Tapos pag misa doon ni Father Robert Reyes, nagiiyakan ang mga tao doon. May burol ng isang pinatay sa drug war sa operation, nanlaban daw. Pero sabi nung asawa, hindi naman nanlaban po ang asawa ko. Tuloy, sumusurinder na nga, tumataas na ng kamay. Ang ginawa nila, pinababa kami. Ako daw, yung asawa na babae at saka yung mga anak, iniwan daw yung asawa niya. Pagkatapos daw, nalaman na lang nila, patay na. Ang sabi daw ng mga pulis, nanlaban. Ganon ang ginawa ninyo. Ganon ang nangyari kay Duterte. Yung mga mahihirap, hindi lang naghihirap, pinatay. At ilan ang napatay? Sabi ng mga pulis, 6,000. Yun ang tinanggap ng pulis na figures. Pero hindi. Sabi ng human rights groups, 25,000 to 35,000. Yan yung nangyari. Kaya ang ginawa ninyo sa panahon ninyo, nasaan yung sinasabi nyong malasakit? Naghihirap na ang mga kababayan natin noon, mga squatter, pinapatay ninyo dahil lamang sa sasabihin ninyo, adik ang mga yon, drug pusher. Mabuti nga kayo ngayon, binibigyan kayo ng due process. Tingnan nyo ang due process kay Bato. Tingnan nyo ang due process kay Bongo. Tingnan nyo ang due process kay Aguirre. Ang due process kay Albayalde, due process kay Digong. Ang tindi ng due process na binibigay kay Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa nakakapagsimula ang trial. Ang daming dinadaan ng mga delaying technique ni Kaufman. Pinagbibigyan ng korte. Bakit? Due process yan Due process yan. Binigyan nyo ba ng due process yung mga mahihirap? Nakalagay lang sa listahan, drug matrix, listahan ng mga adik umano. Anong sabi ni Duterte? Patayin yan. Kung hindi nanlaban, palabasin nyo nanlaban. Mas gusto natin, wag na kayong manghuhuli ng kriminal. Anuin nyo na, pilitin nyo manlaban. Kapag nanlaban, mas maganda ang reward, mas mataas. Hindi ba ganun yung ginawa nila? Tapos, yan ba yung sinasabi ninyong malasakit? Yan ba yung sinasabi ni Sarang malasakit? Kasi ibalik daw yung tapang at malasakit Yan ba yung malasakit? Gusto ba nating bumalik uli sa ganun? Alam naman natin ang ugali nitong mga Duterte ganun Kill, patayan dito, patayan doon. Ang administrasyon ni Marcos, marami pa, siyempre, hindi naman nabago ang Pilipinas kahit sa ilalim ngayon ng administrasyon ni Marcos. Pero at least nawala ang patayan. Kung mayroon man mga patayan ngayon, hindi tulad ng dati na umabot na sa ilan ang napatay. Parang pinapatay na ang tao, parang manok.
At ano na ang nangyari sa ating mga kababayan? Wala nang pagpapahalaga sa buhay. Alam nyo, kahit ang mga karamihan ng ating mga kababayan, ang naging kaisipan ng mga Pilipino, Kristiyano pang bansa naman tayo, ang lumaganap na kaisipan ng mga Pilipino, tama, okay lang yung pumatay. Tama ba yun? Tama ba yung mga pagpatay? Pero gano'n na ang nangyari. At yung panahon ni Duterte, ano? Nung panahon ni Duterte, kabastusan, pagmumura, pero sila Cayetano ngayon, kung makapagsalita, si Tariela lang gumawa lang ng caricature ni Xi Jinping. Yung ginamit lang ni Tariela, caricature ni Xi Jinping. Grabe na sila Cayetano, grabe na sila Marcoleta, sila Padilla, kung makaano. Pero yung mga kabastusan ni Duterte, yung mga pambabastos ni Duterte, anong ginawa nila? 'Di ba? Mga kabunyog, yan ang sinasabi nilang malasakit, tapang. Ano yung sinasabi nilang tapang? Hindi nga tayo lumaban sa China eh. Hindi nga natin ginigiit ang ating soberanya. Naging tutak tayo ng China. Nasaan ang tapang dun? Kaya sa totoo lang, tingnan nyo yung pictures na yan ni Sara Duterte. Anong nasa likod niya? Yung nasa left side, yung mga biktima ng extrajudicial killing. Confidential, tingnan nyo yan, likod. Confidential funds. Pag nanalo si Sara Duterte ng presidente, sino ang mga nasa likod niya? Arroyo, Villar, Revilla, Estrada, Villanueva, Escudero. Yun! Buloy. Yan ang mga pinakakurap sa ating bansa. Mga Villar, mga Estrada, mga Arroyo. Yun! Anong mangyayari sa atin? Lalong magiging garapal ang korupsyon. Good luck, Philippines. Sa ngayon, Curious sa ilalim ni Protector, PBBM, shout may out. korupsyon pa rin. Pero, pag nanalo ang Duterte, si Sara Duterte, everybody happy uli sila. Ay, Everybody happy uli sila. Mga mamamayagpag na naman sila. Kung ngayon, may nakikita tayo kahit papano, pinupuna din naman natin kasi kulang-kulang pa rin eh. Pero at least may ginagawa. Sa panahon ni Sara Duterte, ay wala na. Tuwang-tuwa na naman ang mga kongresista at mga senador at mga officials na korap. Bakit? Ay mabait sila Sara Duterte pagdating sa korupsyon. Sa kanila, ang korupsyon, ang katiwalian, lalong magiging laganap yan. Kailan ba nagsimula ang pagyaman ng mga Diskaya? Ay di ba inabi naman ng mag-asawang Diskaya? Panahon ng Duterte. Panahon ng Duterte. Kaya mga kabunyog, mga kabayan, yung sinasabi ni Sara Duterte, ibalik ang tapang at malasakit. Wala yan. Ang mangyayari sa bansa natin, malulubog tayo sa kumunoy, mga patayan, katiwalian, at dagdag pa dyan yung China. Babalik ang paghahari ng China sa Pilipinas. Mga kabunyog, alam naman natin ang nangyari sa panahon ni Duterte. Yan yung sinasabi ni Sara Duterte na ibalik ang tapang at malasakit. Sus! Nung panahon ni Duterte, nung presidente pa si Digong, ilan ang budget ni Pulong mula 2019 to 2022? 51 billion. Pag naging presidente si Sara Duterte, ganun din naman yan. Balik na tayo dyan. Kaya lang, madadagdagan ang Duterte na magkukurakot. Kasi si Kitty Duterte papasok na sa politika. Yung mga Duterte ngayon, yung Omar, yung anak ni Pulong, congressman. Sunod yan, magiging senador na rin yan. Si Baste, magiging senador o baka DILG secretary. Ganyan mga kabunyog. Uubusin nila ang pera ng bayan. Kakampi na nila ang Arroyo. Kakampi na nila ang Villar. Pinghapi na naman sila lahat. Mga kabunyog. Ganun ang mangyayari sa bansa natin. Sa totoo lang. Work is a pain in the abs. Yan yung malungkot na mangyayari. Kaya yung sinasabi ni Sara Duterte, na ibalik ang tapang at malasakit. Sa tingin nyo ng tapang at malasakit nila, nagdadrama lang sila. Panay drama lang yan. Yung sinasabing ang mga Duterte ay mahirap, yung swelas ni Duterte, yung kumakain sa karinderya, mga drama lang yun. Mga drama lang yun. Tingnan nyo. Kunwari, ilan yung salin ni Sara Duterte? Parang 35 million lang yata o ano. Pero saan sila kumukuha ng panggastos ngayon sa pambayad sa abogado? Parang 150 million bawat buwan ang bayad kila Kaufman. Ilang buwan ang nakakulong si Duterte? O 150 million times 12 months. Kasi magti-12 months sa March. Yun. Ganun yung Tapos sasabihin mo, naghihirap ang mga Duterte. Drama lang yan. Drama lang yan. Sa totoo lang. Kaya yung mga tapang at malasakit na yan, maniwala tayo dyan. Ang mangyayari sa atin mga kabunyog, pag nakabalik ang Duterte, hirap na ang Pilipino, pinapatay pa. At ang korupsyon, kung ngayon ay mayroong korupsyon sa ilalim ng Marcos, hindi naman nawawala. Pagdating ng Duterte, lalong titindihan kasi everybody happy na naman sila. Kung ngayon, kahit papano, napipigilan na kumbaga medyo nabawas-bawasan dahil may kampanya laban sa katiwalian, medyo natakot, baka makulong sila, makasuhan.
Pero hindi pa rin nawawala ngayon. Pero pag bumalik ang Duterte, ay salamat. Balik na naman ang maliligayang araw. O, di ba? Ubos ang budget ng bayan sa totoo lang. Ubos ang budget ng bayan. Kaya, at the same time, yung China. Ay ngayon pa nga lang, hindi pa sila nakakaupo. Todo tanggol na sila sa China eh. Sila Marcoleta, sila Padilla, sila Cayetano. Eh, pag nakaupo, nanalo si Sara Duterte, tuwang-tuwa ang China niya. Sa totoo lang mga kabunyog, yan ang natin. Kaya yung sinasabing ibalik ang tapang at malasakit, ibalik ang malas at sakit. Di ba? Ibalik ang malas at sakit. Ang sa totoo lang, pag sa ilalim nakaupo si Sara Duterte, durog ang Pilipinas, wasak ang Pilipinas. Yan ang totoo. Kaya yung sinasabi nila na yan, na ibalik ang tapang at malasakit, ay, imagine niyo na yan. Imagine natin yan. Tingnan niyo yung nasa picture. Ang EJ case, babalik yan. Extrajudicial killing. Ang mga korupsyon lalong titindi. Kasi ang nakapaligid na kay Sara Duterte, sila Villar, sila Gloria Arroyo, sila Estrada, sila Revilla, sila Villanueva, sila Escudero, yung mga pinakakurap. Siyempre, tapos ang Duterte, ang dami na niyan. Magsisenador si Pulong, mag-DDILG secretary si Baste, yung mga anak ni Pulong, mga ano na yan, congressman, mayor, vice mayor, ay, grabe, mga kabunyog. Tapos ang China, tuwang-tuwa ang China, balik ang maliligayang araw ng China. Ganyan ang mangyari. Kaya ang mangyari sa atin, balik ang malas at sakit. Balik ang malas at sakit. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ako kanina, nag-post kaagad ako, sabi ko, ako si Attorney Enzo Recto, kasama ang buong Partido Bunyog, ay naninindigan. Mangangampanya kami. Laban kay Sara Duterte. Yan 10.5 10,500 positive reactions. 2,000 ang nagbigay ng positive comments. 4 hours pa lang ito. Salamat sa ating mga kababayan at sinusuportahan tayo sa ganito. Ako, sinimulan na ni Sara yung pagdeklara niya, natatakbo siya. Sisimulan na rin natin na imulat ang ating mga kababayan. Hindi tayo titigil niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Okay po, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog!